Alamin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Ano ba ang nakapagpapasaya sa'yo? Simpleng tanong lang yan, pero napakahirap sagutin. But knowing exactly what makes us happy can undeniably help us to shape our lives more positively. Nakapagpapasaya ba sa'yo ang trabaho mo? Ang perang kinikita mo? Ang bagong sasakyan? Kung ito ang iniisip mo, ito ay tinatawag ni British psychologist Robert Holden na destination addiction. It can be described as the belief that happiness can be found in another place. Kung nakapokus ka na lang sa panlabas na bagay, hindi yun tunay na kaligayahan. Kasi kung ako ang tatanungin mo, mas masaya ako sa pagbabasa, sa pagbibigay, sa pagkatuto sa ibang bagay. Nakapagpapasaya sa akin ang pagkain ng healthy foods. Alamin mo rin kung ano yung sayo na hindi nakakabit sa ibang tao o bagay. Number 2, huwag kang maghabol ng kaligayahan. Marahil ito ang mga iniisip mo. Magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko ang trabahong gusto ko. Magiging masaya ako kapag meron na akong ganito o ganyan. Ganyan ka rin ba? Kapag naabot mo na ang tunguhin mo o nakuha mo na ang isang bagay na gusto mo, magiging masaya ka na ba habang buhay? O unti-unti rin itong maglalaho? Totoong nakapagpapasaya ang mga bagay na ninanais mo. Pero pansamantala lang yun. Ang habang buhay na kaligayahan ay hindi lang dahil sa mga naabot natin o sa mga bagay na nakuha natin. Halos lahat kasi ng mga tao ngayon nagtatrabaho ng sobra sa oras para lang madagdagan ang kanilang pera. Kasi akala nila yun na ang solusyon sa problema nila. Naghahabol na sila ng kaligayahan. Kaya ang maipapayo ko sa'yo para itigil mo na ang paghahabol ng kaligayahan, maging kontento ka. Oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Kapag kasi sobra tayong naghahabol, sobra din ang ating pangangailangan. Hindi na ito masasapatan. You know what? Chasing happiness is a misguided notion. Because happiness is ultimately a state of mind. And in many cases, a conscious mental choice. So stop chasing happiness. All you need to be happy is inside you. You don't have to wait until you reach some arbitrary goal to feel happy. Give yourself the freedom to be happy now, regardless of what you have or you don't have. You deserve to be happy every day. Number 3, ngumiti ka. Sobrang nakakainis kapag hindi maganda ang araw mo, tapos pilit kang pinapangiti ng isang tao. Di ba? But the power of a smile is definitely beyond any words. Just a smile a day can keep you young and healthy. Ang ngiti mo ay nakapagpapasaya sa ibang tao at mas lalong nakapagpapasaya sa'yo. Studies show that smiling not only relieves stress and enhances moods, but also helps reduce pain. Kapag ngumiti tayo, kahit hindi natin gustong ngumiti, nadadaya natin ang ating utak na mag-isip na tayo'y masaya. Kaya nagre-release din ang ating utak ng dopamine at serotonin. Ang mga hormones na ito ay nakakatulong sa atin para maging maayos ang ating mood. Ang mas nakakatuwa pa, ang ngiti ay nakakahawa. For someone who is depressed, a smile can be very comforting and can also help the other person to uplift their moods and create a positive vibe for them. Thanks for watching. God bless us.